Patay ang isang babae sa Batangas matapos umanong sakalin at sapakin ng kanyang live-in partner. Yan at iba pang mga balitang probinsya hatid ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Sa videong ipinadala sa GMA Regional TV, balitang Southern Tagalog ni Joanna Vergara, maririnig ang pag-aaway ng kanyang magulang na si Jason at Maria Teresa. May dalawang lalaki na malapit lang sa kanila. Hindi raw sila umawat noong una sa pag-aakalang simpleng alitan lang. Ayon kay Joanna, susunduin sana niya ang ina dahil umaga pa lang ng Biyernes. Pinagbabantaan na ito ng kanyang ama kapag umalis ng bahay. Pilit po siya hinahatak na pabalikwas po yung mama ko na ano po sa sahig. Sinamaan po sa mga paso po na mga matitigas po. Kasi yun po, nung pagkahigaan niya, doon na po siya sinampahan ng papa ko at sinimulan pong sakalin siya. Sinimulan niya na pong untog-untog yung ulo at sinapaksa pa po yung ulo. Inawat ng ilang kapitbahay ang sospek. Humingi rin ng tulong ang mga kaanak sa barangay at sa pulisya. Naisugod pa sa ospital ang biktima, ngunit namatay din habang nilalapatan ng lunas. Sa investigasyon, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang mag-live-in partner. Dahil daw po ito sa pag-alis ng kanyang ka-live-in partner nang hindi nagpapaalam sa kanya. Lango po siya sa droga. Hindi po pwedeng makulong lang ho siya. Hindi po sapat yung pagkukulong lang sa kanya. Gusto namin mahirapan din siya. Isinailalim sa drug test ang suspect. Sa aming validation sa background niya, meron din po siyang mga history ng mga pananakit at saka pagpatay sa probinsya ng Rizal. Naiuwi na ang labing sa kanilang bahay sa Antipolo City. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang suspect na naharap sa reklamong murder. Patay ang isang Persons with Disability o PWD matapos matrap sa nasusunog niyang bahay sa barangay Lumangan, Miagaw, Iloilo. Kinilalang 50 anyos na biktimang si Willie Nadanga. Mag-isa lang siyang namumuhay at binibigyan na lang ng makakain dahil hindi na siya makapaglakad. Sa paunang investigasyon ng Miagaw BFP, posible raw na lighter na gamit ng biktima ang pinagmulan ng apoy. Sa nagkulog sa may sulod sa iyang CR, which is ang CR, sulog man siyempre made of light materials na nga dingding. Posible nga nangita siya sa mabuglaw pag may tubig na lugar. Clear. Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.